Kami sayaw yan, nagtuturo kami sa iba't ibang lugar, sa Bacolod, sa Iloilo, at sa Dumaguete. Nakikipaglabang kami, nakikipaghamog kami sa mga tournament, nag-aagawan kami sa isang trophy. Natutulog po kami sa isang papag lamang. Ganun po kami nagbinata ni Jomari. Inuwi ko po siya sa Paniki nung panahong nag-iwahiwalay na kami. Dahil may kanya na kami mga destino. Ako po ay napunta sa Zamboanga. Ang sabi ko sa kanya, halika, sumama ka sa Paniki at turuan mo yung aking mga kabarkada, mga kainuman, mga kalaro, mga kabataan. Kasama po dyan si Lina Beltran Adams. Siya po ang unang estudyante niyang babae. Magkapatid po sila. Marami po silang naranasan nung nagtayo siya ng gym dito sa bayan ng Paniki. Yung aming instructor, yung nagturo sa aming dalawa, ay nagtayo naman sa Baguio. Pero siya ay nadisgrasya doon. Si Jomari ay nagtagal hanggang sa taong ito. Umabot siya ng 70 years. So yung panahon na magkakasama tayo, nandyan ang kanya mga anak, ilang panahon din yun. Yung pagkawala niya ay talagang masakit. Pero ito ay pansamantala lamang, alam natin yun. Dahil tayong lahat ay uuwi sa ating pinanggalingan. Sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Balang araw, ang mga susunod pang henerasyon, malalaman niya kung paano ang magbigay ng respeto sa isang namatay at sa mga namatayan. Marami pong salamat sa inyong pakikiramay at sana po ang mga aral na ating natutunan sa Biblia ay sa puso natin dahil yun ang magbibigay sa atin ng giya habang tayo ay nabubuhay. Pagbigyan din po natin ang sasabihin ni Miss Angelina Adams tungkol sa kanyang instructor master kay Jomari. Lina. Isang mapagpala at blessed day po everybody po. Maraming salamat po sa mga nakiramay, sa mga kaibigan, mga pamilya, lalo na kay Kuya, kay Master. Si Kuya dyan po, hindi po Master ang tawag ko rito, Kuya. He's the one who mold me. Minold po niya ako bilang isang yawyan. Ang dami niya tinuro sa akin kung paano maging humble at huwag mayabang. Yan po ang unang itinuro sa akin ni Kuya Joe. Ito, he's my big brother, parang kapatid ko na Kuya. Ang kay Kuya po, ang masasabi ko sa kanya, kahit na marami siyang problema, hindi niya sinasabi sa amin. That's the only thing na masasabi ko sa kanya. Hindi ko po alam kung may mga problema na siya or something. Kanya, ang alam ko lang sa kanya, napakabait na tao. And I am well protected by him. Pagka nasa, na po yan, kasama ko na po yan, I feel so safe. At no matter what, ang pamilya niya, mahal na mahal niya. Kahit ano man ang mangyari. Palaging nandiyan. Katunayan, ako po ang nag-introduce kay Kuya Joe at saka sa kanyang mahal na kabiyak sa ating Green. So, utos dito, utos doon ang ginagawa sa akin para lang maagaw si ate sa nanliligaw sa kanya si Mr. Pascogin at that time. So, ate, I did my best. And napakabait ni Kuya, maswerte ka. At sa mga anak, nakikiramay ako sa inyo. Siguro hindi niya ako gaanong kakilala. Kasi nga si Kuya kasi hindi siya masyadong nagsasabi ng problema. So, sa kanya, dinala niya rito ang yawyan sa Paniki. Nakilala ang yawyan entire Philippines. Sa buong mundo rin po, tournament po ang yawyan at lahat ng At siya po ang nagturo ng disiplina sa mga kabataan kami ay mga teenagers.
So kung makikita po ninyo, we are well disciplined. Hindi ko naman po sinasabing we are the best. But itinuro niya sa amin ang isang mapagkumbabang nilalang dito sa mundo. Meron kung ano man ang na-accomplish mo, kung ano man ang narating mo sa buhay, huwag mayabang. Yan po itinuro sa amin. At ang isa pang tinuturo sa amin, huwag masyadong nananakit ng kapwa unless na kami ay sinaktan. Then that's the way we are going to fight back. So ganun po si Kuya. Ang sinasabi ni Kuya, maging matatag sa ating mga problema. Harapin natin ang ating mga problema at makiramay kung sino ang nangangailangan ng tulong. Yet siya po, hindi ko po narinig na humingi sa akin ng tulong si Kuya. Wala pong narinig na isang salita. Kahit na lang hingi ng pangbili ng gamot or something. Kanya, ang isa pang naalala ko sa kanya, nung ano po, doon sa Changsing ba yun? Sa Changsing na restaurant. Yung mga kapatid natin mga Muslim, marami silang. Ha? Sa bahay po ba yun? O ato sa taas ng Fernandez. Taas ng Fernandez. Yung mga kwan, ito kayang-kaya niyang disiplinahan ng katawan niya, kaya-kaya niyang i-defend ang kanyang sarili. Ilan ang mga nakalaban niya? Mga, ha? Pito ang nakalaban ni Kuya. Then, inatomba niya silang lahat. Pero siya, hindi mo alam na may alam para lang ano niya ang sarili niya. So sinabi niya sa mga kasamahan niya, making sure na lumabas sila, at siya lang ang nakiharap. Ganyan po si Kuya. Yan po ang master namin na talagang napakabay. At yun lang po ang masasabi ko at maraming salamat po sa inyo lahat. Sa inyong pakikiramay, nakikita ko naman po na talagang si Kuya marunong pagkaibigan, marunong makipagkapwa-tao. Kasi dito ko po nakikita marami pong nakikiramay. So, yun lang po ang ano ko sa kanya. Ang legacy na iniwan sa akin, huwag mayabang ang paa palaging nakakatulupa. Meron, ano ka tayo, ang nagarating mo sa buhay, marunong kang makipagkapwa-tao. So, Kuya, next time, till we meet again, and you may have rest and peace in the kingdom of our Lord. And andito lang po ako sa mga pamilya mo, lalo na si ate. I promise that I have to visit her all the time. Pag I have time. Ate, sorry kung hindi ako gano'ng nakapag-spend time sa inyo kasi I've been so busy. So ilan po ang masasabi ko, maraming salamat po and have a good day sa ating lahat. Yun lang po. Thank you.